Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Pagkarinig sa sinabi ng Phoenix, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiao sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Babalik ba talaga ang nilalang na iyon? Hindi nag-alinlangan ang Phoenix. Sa isang matatag at makapangyarihang tinig, kinumpirma nito ang hinala ni Xiao. Wasak na ang rebulto. Muling nagising ang kapangyarihan nito, at malapit na nitong sirain ang huling mga tanikala na pumipigil dito. At bago dumating ang sandaling iyon, walang duda, babalik ang lalaking iyon. Habang iniisip ito ni Xiao, mariing hinawakan niya ang tanikala sa kanyang kamay at diretsahang tinanong ang Phoenix. Kung kaya nitong wasakin ang mga banal na gapos, bakit ito nakakulong dito sa simula pa lang? Agad na sumagot ang Phoenix, galit at bagabag. Sumigaw ito tungkol sa isang kasuklam-suklam na sabuatan, isang patibong na isinagawa ni Histos, isang huwad na Diyos. Inatake raw ito sa pinakamasamang pagkakataon, habang mahina at walang kalaban-laban matapos manganak. Ang huling salitang iyon ang agad na kumurot sa atensyon ni Xiao. Anak, ibig bang sabihin ay may sisiw ng Phoenix na nabubuhay pa rin? Sa biglang pag-asa, itinaas niya ang kamay at buong tapang na ipinahayag ang layunin niyang iligtas ang anak. Ngunit ang Phoenix, puno ng pagmamataas at panghahamak, ay tumawa ng may pangungutya. Ipinaalala nito kay Xiao kung sino siya, isang karaniwang tao lamang, at iginiit na walang nilalang tulad niya ang makakakontrol sa isang may dugong napakadakila. Hindi natinag sa insulto, nanatiling matatag si Xiao. Wala siya roon para sa laro o walang saysay na usapan. Biglang naramdaman ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang mula sa itaas. Isang dragon ang agad na lumitaw. Tinawag ito ni Xiao, si Ashe, at inutusan itong ipakita sa Phoenix kung ano ang kaya nitong gawin. Lumipad si Ashe patungo sa Phoenix, at sa sandaling makita siya nito, napaurong ang marilag na ibon sa pagkagulat. Hindi ito makapaniwala. Isang dragon na ganoon kataas ang antas, nasa ilalim ng utos ng isang tao. Hindi yun maabot ng kanyang pangunawa. Pawisan ang Phoenix habang pilit nitong tinatanggap ang nakikita. Ang ideya na ang Diyos ng mga dragon, isang sinauna at iginagalang na nilalang, ay nagbigay ng basbas sa isang tao, ay lubos na katawa-tawa sa kanyang paniniwala. Ngunit hindi nagpatumpik-tampak si Xiao. Tinawag niya ang kanyang banal na kasangkapan. Nakatingin siya ng diretsyo sa Phoenix, mariing tinatanong muli kung nasaan ang kanyang anak. Sa harap ng determinasyon ni Xiao at ng banal na kapangyarihang taglay nito, sa wakas ay bumigay ang Phoenix. Tila tinanggap nitong baka nga ito ang itinakdang sandali ng kapalaran. Sa isang mabigat ngunit kalmadong tinig, sinabi nito kay Xiao na hanapin ang sisiw. At, tila ginagabayan ng tadhana, iniwan nito ang isang balahibo na dahan-daw ang bumaba papunta kay Xiao. Nahuli ito ni Xiao, at agad namang lumiwanag ang kanyang mga mata sa pananabik. Ang ideyang makakakuha siya ng isa pang alamat na kasangga ay nagpangiti sa kanya ng malawak. Ngunit bago pa siya tuluyang lumunin ng pag-asa, isang pulang-pula sa kanyang tabi ang bumalik sa realidad at nagbabala. Hindi ito magiging madali. Hindi lang basta panganib ang kinakaharap ni Xiao, pumapasok siya sa isang literal na dagat ng apoy. Pagtingin niya sa unahan, nasalayan niya ang naglalagablab na lupain. Sandaling nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, hindi lang ito apoy, kundi purong magma. Gayunman, muling bumalik ang determinasyon sa kanyang mga mata. Halos kaagad. Ang pagkakaroon ng isang alagang may ranggong alamat ay sapat na dahilan para isugal ang lahat. Kahit pa ito ay mga hulugan ng pagtalon diretsyo sa dagat ng apoy, handa si Xiao. Mahigpit niyang hinawakan ang balahibo sa harapan niya habang sinimulan ang paglakad papasok sa apoy. Butil-butil ang pawis na tumulo sa kanyang mukha habang lalong umiinit ang paligid. Sa kabutihang palad, dala niya ang kristal ng hari ng espiritu ng apoy na nagbibigay sa kanya ng 75% resistensya sa apoy.
Aminado siyang kung wala ito, tiyak na parang inihaw na baboy na siya ngayon. Pinilit niyang magpatuloy, tinutulak ang sarili sa kabila ng nakasusunog na init, pero hindi na niya ito kakayanin ng matagal. Nagsimula siyang sumigaw, desperadong matapos ang pagsubok na ito bago siya tuluyang mawalan ng malay. Habang papalapit pa siya sa gitna ng apoy, biglang naging mas marahas ang reaksyon ng balahibo sa kanyang kamay. Alam niyang malapit na siya. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang aura. At sa wakas, may napansin siya sa unahan. Isang malaking dilaw na itlog na mahina ang pagkinang sa gitna ng magma. Napahinto ang hininga ni Xiao. Nang lubusang maunawaan ang kanyang nakikita, hindi ito basta itlog lamang. Isa itong itlog ng Phoenix, at sa wakas, natagpuan na niya ito. Nasa harap na niya ngayon ang malaking dilaw na itlog. Inabot ito ni Xiao gamit ang dalawang kamay at sinubukang buhatin. Dahan-daang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha habang nadarama ang kasabikang kumukulo sa loob niya. Napatawa siya ng bahagya sa sarili, napakalaking bagay nito. Habang hawak-hawak pa rin ang itlog, pabirong tinawag niya si matandang Hal, nagtanong kung may ideya ba ito kung paano magpisa ng ganitong klaseng itlog. Pagkatapos ay tumawa siya at tinuksong baka iprito na lang niya ito kung sakaling hindi gumana. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagdiwang, isang biglang liwanag ang sumiklab sa kanyang likuran. Isang tinig ang sumigaw sa ere, galit na nagtatanong kung sino ang naroon. Isa sa mga sinag ng liwanag ang tumama kay Xiao ng diretsyo, kaya't napasigaw siya sa sakit habang dumadaloy sa kanyang katawan ang kakaibang puwersa. Nang hihina man, pinigilan niya ang kanyang sarili at galit na sumagot, nangakong hindi pa tapos ang usapan nila ng Diyos ng apoy. Ngunit bago pa siya makabawi, isang nagliliyab na kamay ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pulang polaka sa kanyang balikat ay biglang nagpanik, at takot na inutusan siyang tumakbo. Walang pag-aalinlangan, agad tumakbo si Xiao, umiwas habang muli siyang sinasampal ng kamay ng apoy. Dumaan siya sa apoy habang sumisigaw, sinusubukang makatakas. Samantala, ang pulang polaka na nakakapit pa rin sa kanyang balikat ay napapamura na sa pagod at inis. Inusal nitong bakit palaging sa delikadong lugar na pupunta si Xiao para lang magnakaw ng itlog. Sa wakas, nakabalik din si Xiao sa lugar kung saan siya nagsimula, buo pa rin ang hawak niyang itlog. Malalim siyang huminga, hinahabol ang kanyang hininga. Nang makita siya ng Phoenix na ligtas na nakabalik, nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Hindi ito makapaniwala. Nabuhay si Xiao matapos tahakin ang lawa ng lava at nakabalik ng buo. Si Xiao naman, habol hininga pa rin, ay hindi agad nakasagot. Nakatayo lang siya roon, mabilis ang paghinga. Nag-iba na ang tingin sa kanya ng Phoenix. Ngayon, tinitingnan na nito si Xiao ng may matinding paggalang. Mahirap paniwalaan na isang mortal lamang sa antas 40 ang nakaligtas sa nakakatakot na lava at nakabalik na tangan ang itlog ng Phoenix. Sa huli, napakamot lang si Xiao at tila ba walang anuman, sinagot ang Phoenix. Para sa kanya, ang pagnanakaw ng itlog, ay parang laro lang ng bata. Unang beses pa lang ito ni Xiao. Ngunit bago pa makasagot ang Phoenix, isang sinag ng banal na liwanag ang muling bumagsak mula sa langit at tumama sa lupa sa harapan ni Xiao. Isang dumadagandong na tinig ang pumuno sa paligid, ng galit at paghamak. Inakusahan ng banal na nilalang si Xiao ng pagsira sa isang sagradong rebulto at paghawak sa ipinagbabawal na itlog, mga kasalanang hindi kailanman mapapatawad. Ipinahayag nito na siya mismo ang magkakalure-lure kay Xiao at ipapalasap sa kanya ang puot ng isang Diyos. Sa pagkarinig nito, agad na lumingon ang Phoenix kay Xiao, nagmamadali at puno ng pag-aalala. Wala nang natitirang oras, paparating na si Histos, at sa oras na dumating ito, wala nang pagtakas. Nakiusap ang Phoenix kay Xiao na umalis na agad. Dalhin niya ang anak nito at tumakas ng pinakamalayo hanggat kaya niya. Kapag lumakas na ang sisiw, dapat siyang bumalik at papanagutan ang mga may kasalanan sa lahat ng ito.
Basang-basa ng pawis, hindi lang sa init kundi pati sa tensyon, nagkakagulo ang isip ni Xiao. Wala si ate tao para sumuporta sa kanya ngayon. At kung lilito ang Diyos ng apoy, kahit pa may panangga siyang binili gamit ang pera, napakataas ng kabayaran para lang mabuhay. Sa mahina at halos bulong na tinig, tinanong ni Xiao ang Phoenix kung wala na ba talagang paraan para tulungan itong sirain ang selyong gumagapos dito. Sandaling natahimik ang Phoenix, bago ito umamin, may paraan nga, ngunit napakahina pa ni Xiao. Maging ang pinakamalalakas sa sangkatauhan ay maaaring hindi kayanin ang kailangan para gawin ito. Ngunit hindi nayanig si Xiao. Sa halip, mahinahon niyang ipinasok ang kamay sa kanyang bulsa, puno ng kumpiyansa. Hinikayat niya ang Phoenix na ibunyag ang mga detalye. Paano kung meron siyang paraan? Sa wakas, itinuro ng Phoenix ang dalawang mahinang itim na aura sa paligid. Kumikislap ang mga ito sa kapangyarihan at hiwaga. Ipinaliwanag nito na ang dalawang marka ay banal na mga selyo. Ang tanging paraan para mabuksan ang mga ito ay ang sabay na pagsira sa pareho. Hindi nag-atubiling sumagot si Xiao, parang hindi naman ganoon kahirap. Pero agad siyang pinatigil ng Phoenix. Mortal na lakas para buksan ang banal na selyo. Mariing balik nito, ngunit nanatiling kalmado si Xiao. Itinaas niya ang kanyang banal na kasangkapan, isang relikyang hugis sungay, at tinanong kung posible ba ito gamit iyon. Nanlaki ang mga mata ng Phoenix pagkakita sa relikya. Agad nitong nakilala ang bagay na iyon, ang sungay ng Diyos ng pagwasak. Nabigla ito na si Xiao ay may hawak na ganoong makapangyarihang banal na gamit. Ngunit kahit pa ganoon, nagbabala pa rin ang Phoenix, hindi pa rin sapat iyon upang sirain ang dalawang selyo ng sabay. Dalawang banal na kasangkapan ang kailangan. Ngunit sa oras na marinig ni Xiao na kailangan ng dalawa, hindi siya nagdalawang isip. Wala man siyang isa pa, hindi siya susuko. Mabilis siyang nag-isip, at agad niyang inilabas mula sa kanyang mga kagamitan ang isang nagniningning na bato. May kalmadong ekspresyon at pawn ng kumpiyansa, inilabas ni Xiao ang kanyang alas, isang cooldown stone. Gamit ito, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos ng pagwasak hindi lang isang beses, kundi dalawang sunod-sunod. Napatingin sa kanya ang Phoenix, hindi makapaniwala. Paano nagagawa ng isang mortal na tulad niya na maglabas ng bihira at mahiwagang mga kayamanang ganito, isa pagkatapos ng isa? Bawat gamit na pinapakita niya ay mas kahanga-hanga kaysa sa nauna. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang bumigat ang hangin. Naramdaman ang nakakatakot na presensya ng isang makadiyos na nilalang. Mula sa langit, isang mapanghamak at dumadagandong na tinig ang umalangaw, kinukutya si Xiao. Dumating na si Histos, ang Diyos ng apoy. Ang kanyang tinig ay ng panghahamak habang ipinahayag niyang dapat magpasalamat si Xiao. Ang mapunit ng kanyang banal na kamay ay dapat ituring na pinakamataas na karangalan ng isang mortal. Idineklara pa nito na ang banal na enerhiya ni Xiao, kasama ang nilalang sa tabi niya, ay magiging pagkain niya. Tumangala si Xiao sa langit, at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding determinasyon. Wala nang atrasan. Mariin niyang pinisil ang kamao at pabulong na sinabi sa sarili, na kung hindi siya kikilos ngayon, tuluyan ng magtatagumpay ang matandang halimaw na ito. Hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang segundo pa. Tumakbo siya papunta sa sinaunang selyo, lumapag sa harap ng markang may maitim na aura. Itinaas niya ang kanyang banal na relikya at itinuon ang kanyang enerhiya. Puno ng paninindigan ang kanyang tingin. Sa isang malakas na hataw, sumigaw siya, ipinapatawag ang kapangyarihan ng Diyos ng pagwasak, sabay hampas ng sungay sa mismong marka. Pero hindi pa siya tapos. Agad niyang ginamit ang cooldown stone, at sa pangalawang beses, muling pinaga niya ang relikya. Isa pang malakas na hampas. At sa ikalawang bagzo ng kapangyarihan, isang matinding pagyanig ang sumunod. Unti-unting naglaho ang maitim na aura ng selyo, tuluyang nasira sa harap ng pinag-isang lakas ng dalawang banayad na pag-atake. Matapang na tumindig si Xiao,
walang takot, ng paghamon. Sumigaw siya sa gitna ng kaguluhan, ng apoy at tapang. Wala siyang pakialam kung anong klaseng Diyos ang nasa harap niya. Panahon na para durugan ito. Ang Phoenix, na nanunood mula sa likuran, ay nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Ang mortal na ito, talagang nabasag niya ang selyo. Ngunit sa sandaling akalay sila na ang may bentahe, isang dambuhalang anino ang biglang sumalubong sa likod ni Xiao. Isang napakatayog na nilalang na may hawak na napakalaking maso ang lumabas. Si Histas mismo. Tumingin siya pababa kay Xiao, at sa tinig na dumadagandong, iniutos niyang isuko ng tao ang kanyang buhay. Napatingala si Xiao, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Nabigla siya sa laki ng Diyos, hindi niya naiwasang mapaungol sa gulat. Sobrang laki naman ng mamang to, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy si Histas, ng kayabangan at kumpiyansa. Ipinahayag niyang ang makapangyarihang Diyos ng apoy ay dumating na, at nararapat lamang na lumuhod si Xiao sa kanyang harapan. Ngunit bago pa makagalaw si Histas, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga tanikalang bumibigkis sa Phoenix ay tuluyan ng nasira, pinalaya ng pagkawasak ng selyong banal ni Xiao. Mula sa lupa, lumipad paitaas ang maringal na nilalang. Tumayo ito sa harapan ng Diyos ng apoy, hinaharangan ang landas nito. Harap-harapan, hinarap ng Phoenix si Histas, at buong galit na sumigaw, ng matuwid na puot. Ipinahayag nito na ang huwad na Diyos ay dumating na sa wakas. Tamang-tama ang oras. Nagpaurong si Hist sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang selyo ay dapat imposibleng masira. Paanong naging malaya? Ang Phoenix. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng Phoenix na makapag-isip. Tinitigan siya nito, ang mga matay naglalagablab sa galit at paghihirap. Dumating na ang oras upang pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi na ito basta laban, ito na ang katarungan. Ibinuka ng Phoenix ang kanyang mga pakpak. Sa isang iglap, sumabog mula sa kanyang katawan ang nakasisilaw na gintong liwanag, tinanglawan ang buong kalangitan ng banal na ningning. Si Xiao, na ngayon nakatago sa likod ng isang gumuguhong halijing bato, sumilip ng bahagya upang makita ang banggaan ng dalawang makadiyos na puwersa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang labanan. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang mukha. Hindi ito laban na dapat niyang kinapapaluban. Agad siyang lumingon kay matandang Hole at pabulong ngunit mariing nagsabi, hindi na nila ito saklaw. Kailangan na nilang magtago, ngayon na. Sa kabila ng nakakatakot na presensya ng Phoenix, hindi umatras ang Diyos. Itinaas ni Histas ang kanyang dambuhalang maso at tinignan ang Phoenix ng malamig at mapang mata. Sa kanyang dumadagandong na tinig, pinaalalahanan niya ang Phoenix na siya'y nakulong sa loob ng maraming taon. Ubos na raw ang kanyang pinagmulan, at duda siyang may sapat pa itong lakas. Ngunit hindi natinag ang Phoenix. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak, sumiklab ang apoy sa kanyang katawan, at buong tapang na sumugod habang sumisigaw na magbabayad si Hist sa dugo para sa lahat ng kanyang kasuklam-suklam na kasalanan. Bumaba ang maso ni Hephaestus sa isang ubod lakas na hampas, ngunit mabilis itong naiwasan ng Phoenix. Hindi siya tinamaan, ngunit ang alingawngaw ng atake ay sapat na upang tanggayan si Xiao papalayo. Paikot-ikot siyang tumilapon sa ere, napasigaw sa pagkabigla. Sobra ang lakas, ibang lebel na ito. Ngunit sa kabila nito, naituwid pa rin niya ang sarili habang nasa ere. Huminga siya ng malalim at agad pinaandar ang kanyang money shield, desperadong protektahan ang sarili mula sa susunod na pag-atake. Samantala, sumugod na rin ang Phoenix. Tumama ang kanyang suntok sa braso ng Diyos. Nang magbanggaan ang apoy ng Phoenix at ang maso ni Histas, agad itong nabasag. Napatres si Hist, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala na nasira ang kanyang sandata. Hindi pa siya nakababawi, muli na namang sumugod ang Phoenix. Galit na idineklara nitong ipararanas niya kay Hist kung paano matuno ng buhay. Umuugong sa galit si Histas.
Tinawag siyang traidor, isang nilalang na sumuwi sa kalooban ng isang Diyos. Ngunit hindi na umatras ang Phoenix. Ang apoy ay nag-aalab sa paligid niya, at ang kanyang mga matay nagliliyab sa matuwid na puot. Mula sa kanyang puso, sumigaw siya, "Hindi mo karapat-dapat ang titulong Diyos." Sa kanyang paningin, si Hist ay hindi karapat-dapat sa anumang kapangyarihan. At dumating na ang huling atake. Sa isang mabilis, nakakasilaw na bigwas, tumagos siya kay Histos. Napasigaw ang Diyos sa matinding sakit habang ang kanyang katawan ay napunit sa kalagitnaan. Bumagsak siya sa lupa, basag at talunan. Ang kanyang huling mga salita ay panangkawalan ng paniniwala, hindi niya matanggap ang nangyari. Si Xiao, na nanonood pa rin mula sa likod ng haligi, ay basang-basa na sa pawis. Nanginginig ang kanyang tinig sa pagkabigla at pagkamangha. Ang Phoenix, ganito pala siya takot, bulong niya sa sarili. Bagay na parang winarak lang ng isang hampas, ang Diyos ng apoy. Walang-wala siya, maging ang pulang palakang nakadapo sa kanyang balikat ay tila nabalot na ng matinding takot. Nanginginig na paalala nito kay Xiao, "Alam mo bang ninakaw lang natin ang anak ng Phoenix na yan? Hindi ba't sapat na ang galit niya para lang putulin siya sa kalahati?" Habang nakalutang sa ere sa ibabaw ng walang buhay na katawan ni Histos, ibinuka ng Phoenix ang kanyang mga pakpak. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig na puno ng makadiyos na enerhiya. "Sa dugo ng isang Diyos, muli akong isisilang mula sa apoy." Si Xiao, bagamat nanginginig pa rin, ay marahang inilapag ang itlog sa lupa. Dahan-dahan niyang tinaas ang dalawang kamay sa ere, waring sumusuko, at may kaba sa tinig habang kinakausap ang Phoenix. Pilit niyang ipinaliwanag na isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan, at handa naman siyang isauli ang itlog. Lumingon ang Phoenix sa kanya, unay halatang naguguluhan. "Hindi pagkakaunawaan. Aniya, ano bang sinasabi mo?" Ngunit imbes na magalit, bahagyang natawa ang Phoenix at sinabi sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Hindi siya galit, bagkus, may utang pa siyang loob dito. At sa isang iglap, iniunat ng Phoenix ang kamay at iniabot kay Xiao ang dalawang kumikislap na patak ng banal na dugo. Napatingin siya sa mga ito, puno ng pagkamangha. Ano ito? Hawak ang dalawang patak, sinuri niya ito ng mabuti. Bigla namang lumitaw sa harap niya ang isang system notification. Mas mahigit, item acquired, dugo ng banal na espiritu. Description, hindi pa lubos na kilala. Ang makapangyarihang Diyos ng apoy at pagawaan, si Hist, ay nanahan sa isang nawawalang kontinente sa loob ng 10,000 taon. Ang kanyang dugo ay may halong kabanalan. Ngunit, sino ba ang maaaring makakuha ng dugo ng isang Diyos? Nanginginig ang mga kamay ni Xiao habang hawak ang makadiyos na likido. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. Dugo ng isang Diyos. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Napailing siya habang tumatawa ng mahina at lumingon sa pulang poloka. Sabay biro, halatang walang balak ay soli ang kayamanang nakuha. "Grabe ka," iritadong tugon ng poloka. "Wala ka talagang hiya." Ngunit agad namang ibinalik ng Phoenix ang usapan sa mahalagang bagay. Ipinaliwanag niyang ang dugo ng Diyos ay hindi lamang gantimpala kundi isang pangangailangan. Ito ang tutulong kay Xiao upang mapisa ang kanyang anak. Napakunot-noo si Xiao at itinuro ang sarili. Ako ang magpapapisa ng itlog." Matatag na tumango ang Phoenix. Hindi pa raw lumalabas mula sa kanyang balat ang sisiw.